Balita pa rin po tayo sa labas ng himpilan sa oras na 8:44 ng umaga. Euphoric o labis po ang tuwa ni dating Vice President Leni Robredo sa naging resulta ng halalan para sa mga inendorso niyang senatorial candidates na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Paano nila naungusan ng mga kandidatong nangunguna raw sa survey? Ang karagdagang detalye sa report ihahatid ni Jomar Villanueva. Jomar. Hindi maikakaila ang kapangyarihan ng boto ng mga kabataan sa nakalipas na 2025 national and local elections. Ayon yan sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Malaki kasi ang naging ambag ng youth vote sa pagkapanalo ng ilang senatorial candidate. Ayon kay PPCRV spokesperson Ana Singson, hinatak pa pataas ng youth vote sina senatorial candidates Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Anya, hindi ito kagulat-gulat dahil palaging mataas ang ranking nila Aquino at Pangilinan sa mga school survey. Ibang-iba anya ang resulta ng mga survey na ginawa sa loob ng mga paaralan kumpara sa survey ng social weather stations at Pulse Asia. Sa partial and unofficial count, nananatiling nasa ikalawang pwesto si Aquino na may higit 20.6 million votes habang ikalimang pwesto si Pangilinan na may higit 15 million votes. Kumpara sa mga naglitawang survey noon kung saan nasa ikawalong pwesto pababa ang dalawa. Ayon sa datos ng Commission on Elections, 60% ng kabutante ngayong halalan ay mga millennial at Gen Z. Higit 23 million ang mga millennials, edad 29 hanggang 44. Habang higit 18.3 million naman ang mga Gen Z, edad 18 hanggang 28. Jomar Villanueva, Newslight.